everyone and welcome to your YouTube channel. So, today's vlog, bibigyan ko po kayo nitong bagong features ng BIR Chorus. Okay, so previously may mga naibigay na akong tutorial about Chorus, but this time ay bibigay ko na yung pinaka-complete function and features nitong Chorus na to, which is in-update lang last November 29, 2023. So, samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng vlog na ito at nang malaman po ninyo kung ano na itong progress ng Chorus ng BIR at sana'y magustuhan ninyo. Hope you will consider subscribing and click the notification bell para ma-update kayo whenever na may mga bago pong update si BIR na aking isi-share sa channel na ito. Okay, so let us proceed. Our main topics is about the features of Chorus or the online registration update system. Okay, so ibibigay ko na po yung pinakabuong function na nito sa vlog na ito. Okay, so ito yung mga bagong nadagdag ngayon sa Chorus, yung PIN issuance and PIN inquiry online. Although may mga services na rin na in-offer si BIR na pwede mo i-inquire or pwede kang kumuha ng PIN online, but I believe na ito yung mas maganda. Okay, and also ito yung good news din, pwede na tayong makakuha ng PIN ID. Kaya lang in a digital format. Pero kasing valid siya quali nung physical na PIN card, yung papel lang, yung kulay yellow or yung kulay green. So, ang pinakakainaman nito, ito ay naka-QR code na pwedeng anytime, basta mayroon ka lang cellphone na may scanner, pwedeng anytime i-verify, ma-validate yung PIN mo. Okay? So, you don't have to go to BIR office para lang mag-secure pa ng PIN card na hahaba pa ng pila. Actually, itong PIN ID issuance, PIN inquiry and PIN issuance ay isa sa mga top 3 na pinipilahan sa BIR. So, expect na mahaba ang pila sa mga counter nito. Kaya napakalaking bagay ito. Meron na siyang PIN issuance inquiry online and additional na itong may digital PIN ID na. So, thank you sa ganitong feature ng Chorus na to at malaking bagay ito sa mga taxpayer, lalong-lalong doon sa mga walang time or malayo sila sa mga BIR district office kung saan sila naka-register. Okay, so let us continue. So itong Chorus na to, ito yung memorandum na lumabas, RMC number 121-2023. You can download this memorandum. Bibigay ko na lang yung link sa baba, sa may description, para madali nyo na ma-access if ever na gusto nyo i-print. Okay, so actually ito ay 2 pages po ito. So, let us see kung anong laman ng memorandum na to. So, RMC stands for the Revenue Memorandum Circular, number 121-2023. Ayan, kitang-kita nyo naman, fresh na fresh, November 29 lang siya nilabas. Okay, so ito, ang subject matter ito is, ina-announce niya about the updated and additional functionalities of this Chorus. Okay, so ito naman yung pinaka 3 major additional features ng Chorus, which is nga yung PIN inquiry, issuance of digital PIN ID, and itong availability ng MyEG as one of the online payment channels sa Chorus. So ang galing. So aside from Paymaya and yung online banking payment, ay pwede na rin itong gamitin yung MyEG. So I haven't tried this yet. Maybe itatry ko rin to para meron din akong ma-share sa inyo kung paano. Okay, so the first page na nandito yung kanyang pinaka-primary function. Okay, so ayan po siya. Medyo malabo lang, kung mata-download nyo to, pwede nyo siyang i-print at mabasa nyo para mas maintindihan ninyo. Pero I-discuss ko na rin kung ano yung aking alam about this primary registration features nito. Well, nandyan po yung pwede ka nang mag-register ng iyong business, makakuha ka ng yung electronic COR or yung Certificate of Registration tsaka authority to print, and pwede ka na rin magbayad through e-payment of registration and yung loose documentary stamp. O ito yung tinatawag na e-BST na ng BIR. Tapos through Chorus, ayan, pwede ka nang makakuha ng PIN for foreign individuals din. Okay, so hindi lang ito exclusive for local na
ng taxpayer but also for foreign individuals. You can also secure TIN here para doon sa mga EU98 at saka sa mga one-time transaction. So, maganda po siya kasi may mga company na bago ka nila i-hire, nire-require nila yung TIN. Tapos pagpunta mo naman sa BIR, minsan hindi ka pwedeng issuean kasi wala ka pang employer. So, pero medyo nagiging conflict. Kaya yung taxpayer, yung isang individual, kahit hindi pa siya employed or wala pa siyang source of income sa Pilipinas, pwede siyang kumuha ng TIN through EO98. And then later on, kapag na-employed na siya, natanggap na siya, pwede naman niya ito ipa-update from walang income to may taxable income na. Which can also be done here sa OROS. Okay, so maganda po yun dahil hindi ka na pupunta pa ng BIR para lang kumuha ng TIN. Pero may disadvantage din ito. Kailangan pag kumuha ka ng TIN through online, just make sure na tama yung mga ini-input mo. Kasi pag nagkamali ka ng pagre-register mo, pag-secure mo ng TIN, maaaring magulat ka na lang, suratan ka ng BIR dahil ang dami mong na-create na open case dahil mali yung pag-re-register mo sa sarili mo. So kung magkukuha ka lang TIN for pre-employment purposes or for other one-time transaction, kung may ilalagay doon na meron kang source of income, doon ka lang po sa not taxable. Pero kung yung may mga taxable naman na transaction, still, pwede ka pa rin kumuha natin under EO98. So, another feature nito or primary registration din po dito is yung pagre-register ng mga non-resident foreign corporation. Okay? And then din po yung may ko kanina na from, halimbawa, registered ka as taxpayer na wala namang source of income, tapos nagkaroon ka ng source of income, like for example, nagkaroon ka ng business or nagkaroon ka ng income as a freelancer, pwede mo na i-update dito yung registration. So, napakaganda po. And then, kung magre-register ka, halimbawa na may business ka ng existing, and then nagkaroon ka ng branch, pwede mo nang gawin yun through OROS din. At kung magre-register ka din ng mga facilities ng business mo, like warehouse, okay, or additional office, okay, kahit hindi naman siya yung operation talaga, so you can also do it here sa OROS. And also, yung mga employer na gusto nila ikuha ng TIN yung mga employee nila, okay, so pwede nilang gawin yun through OROS, mag-create lang sila ng account nila para ma-secure naman nila ng TIN yung kanilang mga employee. Okay, so sa second page, ito naman yung secondary registration. Okay, dito, pwede kang mag-apply ng authority to print or mag-re-apply. Halimbawa, ano na lang po ito, yung subsequent na lang. Apply ka na lang ulit dahil paubos na yung resibo mo. Pero tip ko lang, huwag mong hintayin maubos na yung resibo mo sa bago ka mag-apply. Kasi may corresponding penalty yun. Okay? Tapos, pwede ka na rin mag-register or mag-renew ng books mo through OROS. And also, mag-apply or mag-register or mag-renew ng iyong loose slip, the authority or permit to use loose slip in yung computerized accounting system. So, ayan po. Ito pa yung karagdagan. Ito yung maganda dahil kung mapapansin nyo po yung BIR from 1905, which is one of the most used and may napakaraming function of form, ito na po yun. Halos lahat po ng meron doon, nandito na. So, pwede na rin siyang gawin through OROS. Like yung updating ng tax type mo. Okay? Yan na rin po yung pag-change ng accounting period mo, yung pagdagdag mo ng mga incentive, kung applicable man, yung pag-update mo rin ng contact type mo. Halimbawa, yung cellphone na number na ni-register mo sa BIR is nawala, then pinalitan mo. So, you need to update your contact para makontak ka ng BIR. Or yung email address, halimbawa din. If ever na mag-change ka ng email address kasi hindi mo na-recover yung password ng email na yun, so i-update mo rin si BIR. Okay? Ka-importante nun. And also, kapag may karoon din ng changes to sa authorized representative mo, halimbawa nag-retire na or nag-resign na yung authorized representative or liaison officer mo, i-inform mo rin si BIR para alam nila
kung sino talaga yung authorized na representative na pwedeng mag-transact on behalf mo bilang may-ari. Okay, on behalf naman ng company, okay, dapat mayroon papasa dyan na board resolution or secretary certificate kung sino yung magiging authorized representative nila or liaison officer. Okay, in addition to this, pag nag-a-update ka rin po ng mga type mo, magdadagdag ka, magbabawas ka, pwede na rin dito. And also, yung changes sa trade name mo or line of business mo, additional or changes, you can do it here. And also, yung halimbawa po yung address mo, ita-transfer mo din. And also yung civil status mo, halimbawa, kinasal ka na at isang babae, papalitan na yung apelido mo, pwede na rin po dito. So, ang dami niyang feature na talagang ito ay kinakailangan mo pang ipila sa BIR. Pero now, pwede mo nang gawin at the comfort of your home, sa bahay mo, magagawa mo na siya basta may internet ka and mayroon kang device na gagamitin. Okay? Napakaganda nitong digitalization project ng BIR dahil mas magiging convenient na ito sa mga taxpayer. Okay? So, ito pa yung other online facility included in this ORUS. Ito na po yung halimbawa magpapaklose ka na ng business. It's either gusto mo nang i-transfer na ng ownership yung business mo. So, kailangan i-close mo na yun sa pangalan mo kasi kung iba na yung magmamay-ari, another registration yun. Hindi niya pwede ituloy, i-continue under your name. Medyo mahirap yun and magulo. Saka, medyo disadvantage sa part mo. So, kailangan i-close sa pangalan mo, i-register na doon sa bagong may-ari. Okay? Tip ko lang yun. Pero, totoo po yun. And other online facilities po nito is yung submission or application for TIN cancellation. Offices ito, yung sa halimbawa, yun nga yung closure, o di kaya nagkaroon ka ng more than one TIN. So, ingat po tayo doon. Kasi masakit din sa ulo mag-cancel. Anyway, at least dito, pwede nang gawin yan through ORUS. Pero at least yung TIN na i-maintain mo, ito yung TIN talaga na ginagamit mo. Okay? Para at least po, mahirap kasi pag madami kang TIN, makalito yun. Okay? Application din for cancellation ng mga permit to use loose leaf and yung computerized accounting system. Okay? So, pag pinakancel mo yan for whatever reason, pwede mo nang gawin here sa ORUS. And also, isa ding magandang online feature nito is yung online verification ng PIN. Sa dati isa doon sa chatbot nila na Revit. Doon ginagawa, kailang medyo mas complicated doon kasi kailangan pa ng I think picture mo or ID mo para ma-identify talaga na ikaw yung nagpapa-verify. So, dito, mabe-verify muna siya through online. Okay? And then also, yung mga ID. I mean, yung digital ID, ino-offer na rin nila dito sa ORUS. Ito yung isa sa napakagandang feature nito. And TIN inquiry, of course. Bukod doon sa verification, kung tama ba o legit yung TIN mo, meron ding TIN inquiry, halimbawa kung gusto mo lang malaman kung may TIN ka na or wala pa talaga. Okay? So, marami pa ito sigurong darating. Saka, hindi lang ito. May mga darating pang mga services na pwedeng ma-avail through ORUS. But as of today, yan na po yung pinaka-complete features and function ng ORUS na available for now. Okay? So, kailan ba ito nag-start? Ito po ay nag-start na ito noong, I think, November 21. Okay? Pero, kailangan mo munang mag-enroll or mag-create ka ng ORUS account mo under the Revenue Memorandum number 122-2022. So, meron na po akong blog about on how to create an ORUS account. Ilagay ko na lang po sa description yung link para mapanood ninyo para doon sa mga wala pa. Okay? Ngayon, kung meron naman na, then just log in your ORUS account and avail this ORUS services na naka-feature sa kanya applicable sa inyong transaction. Okay? So, ito po yung bagong digital ID ng BIR. Yan yung front and back
na itsura niya. So, sa susunod na vlog ko, yan naman ang aking i-discuss sa inyo. Okay? So, for today, hanggang dito po muna. Sana nagustuhan nyo ang ating vlog and makatulong ito sa inyo. And hopefully, sana po nagustuhan nyo, pakilike na rin and share. Thank you and until next